gawa niya ng buhatin ang kanyang higaan ng walang kahirap-hirap. Kinabukasan habang nagbebenta siya ng itlog ay dumaan dito ang kanyang mga kaklase. Sinusubukan ng isa dito na si Leo na asarin siya ngunit si Leo tuloy ang naaasar sa mga sinasagot niya. Nagawa ni Shu na mapapayag si Leo na bilhin ang mga natitira niyang tinda. Para hindi makapagbayad si Leo ay naisip nitong ibayad ang VIP card na dala nito at magkunwari na walang perang dala. Ngunit biglang dumating dito ang isa nilang kaklase na si Changxi at pinahiram ng pera si Leo sabay naramdaman din ni Shu na isang awakened na din si Changxi. Habang nasa silid nila ay tiningnan ni Shu ang bawat level ng isang awakened. Base dito ay masasabi niyang nasa level F pa lang siya. Dumating dito ang isa nilang kaklase at ipinaalam sa kanila na may isa silang kaklase ang awakened na at ito ay si Liki. May mga dumating din dito na mga tao para asikasuhin ang katulad ni Liki na isang awakened. Sinundan ni Shu ang mga ito papunta kay Liki at nakasalubong niya si Changxi na tinatago lang ang abilidad nito. Nang makarating sila sa taas ay susubukan na sana ni Liki na ihulog ang nakaaway nitong guro. Dito na nakialam si Shu at dahil na-distract na si Liki ay dito na ito napigilan. Pagkabalik niya sa kanilang silid ay saktong sisimulan na ang blood test para sa mga mapapabilang sa Daoyuan class at dahil dito ay siya na din ang inuna na kuhanan ng dugo. Pagkauwi niya ay nakita niya si Jiwei na katatapos lang kausapin ni Lin. Nang magkasalubong sila ay nakipagkamay ulit ito sa kanya ngunit hindi na naman niya ito pinagbigyan. Kinabukasan ay pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase ang pagbabalik ni Liki at ang isasagawang Daoyuan class sa kanilang eskwelahan. Nang mapag-usapan nila ang mga posibleng awakened sa kanilang klase ay nabanggit ni Leo na posibleng si Shu lang ang walang pag-asa dito dahil sa pamumuhay nito. Ngunit inasar lang sila ni Shu sa mga isinagot nito sa kanila. Pagkaumpisa ng klase ay dumating dito ang kanilang guro kasama ang guro sa Daoyuan class na si Zaifei na siya ding ilang beses nang naka-encounter ni Shu. Isa-isa nang tinawag ang mga estudyante na kasali sa listahan at para sa huling estudyante na tinawag ay nagulat sila na si Shu ito. Isang araw ay may transfer student sa kanilang klase at kabilang din sa Daoyuan class. Ito ay si Shui na bagong katabi ni Shu sa upuan dahil nagpresente si Ling na lumipat ng upuan. Pagsapit ng gabi ay nag-umpisa na ang kanilang klase sa Daoyuan class. Unang itinuro ni Zaifei ay ang tungkol sa sodium-potassium alloy na ginagamit para sa pagtest ng dugo. Naayon din kay Shui ay pwede nilang magamit para makalika ng sariling sandata. Dagdag pa ni Zaifei na kapag ihalo ang sodium-potassium alloy sa dugo ng isang tao ay malalaman ang level nito base sa magiging resulta na kulay. Nang sinubukan sa kanilang lahat ay napag-alaman nila na isang level F lang si Shu dahilan para ituring siya ng mga kaklase niya bilang pinakamahina sa kanila. Ngunit hindi ito iniintindi ni Shu at nagagawa pa niyang mangasar. Pagkauwi niya sa bahay ay nakita niya sa system na may bago na naman siyang item at ito ay ang Stinky Tufo. Sinubukan niyang laruin ang Wheel of Fortune at nanalo siya ng isang papel na biglang pumasok sa ulo ni Xiaoyu. Napagtanto ni Shu na baka na-awakened na din si Xiaoyu dahil may nakikita na din ito na celestial map. Ngunit napapaisip si Shu kung bakit kabaliktaran sa kanya ang celestial map ni Xiaoyu. Dahil sa masamang amoy ng tofu na hindi niya maiwasan at sa dami nito sa kanyang inventory ay naisip niyang ibenta ang mga ito para mapagkakitaan niya. Kinabukasan pagkalabas niya para magbenta ay nakita niya si Mr. Lee na nagsasanay ng swordsmanship. Inalok siya nito na turuan siya ngunit tinanggihan lang niya ito. Dahil sa mga negatibong emosyon ng mga tao sa kanyang tinitinda ay nadadagdagan din ang kanyang puntos. May isang tao ang bumili sa kanya at nasarapan ito kaya sinubukan na din ito ng ibang tao dahilan para dumami kaagad ang kanyang benta. Sa galing niya sa pang-aasar sa kanyang mga kaklase ay araw-araw niya itong sinasamantala para makalikam ng maraming puntos. Isang gabi ay bumili siya uli ng celestial fruit at matapos itong lunukin ay nalampasan niya ang first nebula dahilan para magkaroon siya ng espada na tinatawag na corpse dog. Sa sumunod na klase nila sa Daoyuan class ay binigyan naman sila ng spirit stones at pinagsanay ng mag-isa. Nang sinubukan ni Shu na magsanay gamit ang mga ito ay biglang nagwala ang kanyang celestial map. Kinabukasan habang nasa eskwelahan ay hinamon siya ni Leo sa pakikipagbuno sa braso gamit ang kanang kamay. Pumayag siya kaagad dito at walang kahirap-hirap na tinalo si Leo. Ayon kay Shu ay malakas umano ang kanang kamay niya kaya subukan naman umano nila ang kaliwa. Ngunit nagulat na lang si Leo na natalo pa din siya ni Shu. Kunwaring nagpasalamat si Shu kay Leo dahil na-awakened na umano ang kanyang power system ngunit ginagawa lang pala niya ito para lalong maasar si Leo sa kanya. Isang gabi ay naramdaman niyang may mga tao na bumaba sa tapat ng bahay nila Mr. Lee. Sinilip niya ito at nakita niya si Nie kasama ang 4 na iba pa. Lumapit ito sa harap ng pinto at nang marinig ni Shu na mula ito sa Heavenly Network ay nagulat siya dito.
Pakay ni Nia kay Mr. Lee na aanyayahan nito na sumali sa kanila bilang panghuling miyembro ng Heavenly Network. Dagdag pa ni Nia na layunin nila ang kapayapaan sa mundo at walang masama na sumali sa kanila si Mr. Lee. Ngunit tinanggihan pa din ito ni Mr. Lee kaya wala nang nagawa si Nia. Pagkalabas niya ng bahay at bago sila umalis ay napansin niyang pinagmamasdan sila ni Shu kaya mabilis na nagtago si Shu. Dahil sa koneksyon ni Mr. Lee at ng Heavenly Network ay napaisip si Shu na hindi masama kung magpaturo siya kay Mr. Lee. Kinabukasan ay kinausap niya si Mr. Lee at sinabing gusto niya sana magpaturo ngunit may problema siya. Ito ay wala siyang oras dahil tinuturuan niya sa pag-aaral si Xiaoyu. Dahil dito ay pumayag si Mr. Lee na turuan si Xiaoyu para magamit ni Shu ang libreng oras nito sa pag-aaral ng swordsmanship. Pagkadating ni Shu sa eskwelahan ay nakita nila ni Shuyi sa social media ang mga awakened na ginagamit ang mga kapangyarihan ng mga ito sa kasamaan. Pagsapit ng hapon habang papauwi na ay dumaan si Chingxi na sikat na sa kanilang eskwelahan dahil sa ipinapakita nito sa Daoyuan class. Pagkalampas nito kay Shu ay nagkatitigan sila saglit. Nang makarating si Shu sa bahay ay naghanda kaagad si Mr. Lee ng mga kagamitan para sa pagtuturo nito kay Shu. Bago sila mag-umpisa ay ipinakita muna ni Mr. Lee ang isa niyang abilidad na kayang humiwa ng kahit ano gamit lang ang isang papel. Matapos nito ay inumpisahan kaagad ni Shu ang mga basic sa paghawak ng espada hanggang sa gumanda na ang kanyang mga galaw. Isang araw ay binisita ng isang lalaki mula sa Heavenly Network si Mr. Lee. Ito ay si Zujin na nalaman din kaagad ni Shu kaya dali-dali siyang umuwi at baka may masamang nangyari. Naabutan niyang nag-uusap lang sila Mr. Lee at Zujin at paglapit niya sa mga ito ay natanong ni Zujin kung estudyante siya ni Mr. Lee. Ayon kay Mr. Lee ay isang level F lang si Shu at hindi niya umano ito pag-aaksayahan ng oras. Dito na sinabi ni Zujin ang mga gusto niyang malaman ni Mr. Lee tungkol sa muling pagsulputan ng mga ruins. Katapos ay inanyayahan din ito si Mr. Lee na sumali sa Heavenly Network. Ngunit katulad kay Nia ay tinanggihan din ito ni Mr. Lee. Pagkaalis ni Zujin ay binigyan ni Mr. Lee si Shu ng sodium-potassium alloy para tingnan na ang kasalukuyan level nito. Nang malagyan na nila ito ng kanilang dugo ay unang lumabas ang kulay ng level A. Ngunit ilang sandali lang ay kuminang ang kulay ng kay Shu habang ang kay Xiaoyu naman ay mas nang itim pa na may parang dark shadow. Napansin ni Shu na parang kapareho ng kanyang nakikita sa celestial map ang sa kanya at ayon kay Xiaoyu ay ganun din umano ang sa kanya kaya naisip ni Shu na baka may level pa na mas mataas sa level A. Nang ililibing niya na ang mga ito ay biglang dumating si Mr. Lee kaya itinago niya ito kaagad at nagsinungaling na lang na level F pa din umano siya. Pagkabalik niya sa kanyang silid ay nagawa naman niyang malampasan ang second layer ng nebula dahilan para magkaroon siya ng proteksyon sa kanyang katawan at maanay na sa level C. Habang si Xiaoyu naman ay nagawa ng malampasan ang first layer ng nebula. Dahil dito ay nagagawa ni Xiaoyu na maibalik ang isang nilalang na pumanaw na ngunit parang dark shadow lang ang anyo. Sinubukan nila ito sa langgam, ibon at maging sa isang baboy. Pagkapasok nila sa bahay ay pinalabas ni Xiaoyu ang baboy. Sinuntok ito ni Shu na kaagad ding bumulagta at nawala ng malay. Napag-alaman ni Shu na isa itong energy body kaya inilabas niya ang kanyang corpse dog dahilan para magising ang baboy at dali-daling tumakbo ngunit naabutan pa din ito ng corpse dog. Habang kumakain sila ay naramdaman ni Shu na may mga awakened ang naglalaban-laban. Balak niyang iwan muna si Xiaoyu para puntahan ito ngunit dahil naramdaman din ito ni Xiaoyu ay nagpumilit itong sumama sa kanya. Wala nang nagawa si Shu kundi isama na lang si Xiaoyu at kaagad silang lumakad. Pagkadating nila sa lugar ay nakita nila sila Zai-Fei kaharap ang mga awakened na ginagamit ang mga abilidad nito sa kasamaan. Mula sa di kalayuan ay pinanood nila ang nagaganap na labanan sa tulay. Nagawa ni Zai-Fei na mapasabog ang dalawang kalaban at nagtago naman ang pinuno ng mga ito sa usok. Sumugod ang dalawang kasama ni Zai-Fei ngunit pagkapasok nila sa usok ay pinasabugan sila ng mga kalaban dahilan ng kanilang pagkasawi. Dumating dito ang mga pulis kaya nagpa siya ang mga kalaban na umatras. Pinabalik ni Shu si Xiaoyu dahil delikado umano sa lugar. Pagkaalis ni Xiaoyu ay pumunta naman siya sa lugar kung saan nagtago ang mga kalaban nila Zai-Fei. Habang nilulusob ng mga pulis ang gusali ay nagpa siya ang mga kalaban na lumabas na ng gusali. Bitbit ng pinuno ang dalawa nitong kasama at pinaghahabol sila ng grupo nila Zai-Fei. Nagawa ng isa sa kasamahan ni Zai-Fei na mapuruhan ang kalaban ng espada nito. Pagkadating nila Zai-Fei ay napansin nilang nasa taas ng kalaban si Shu. Dahil dito ay inatasan ni Zai-Fei na dakpin din si Shu at hindi niya alam na isa ito sa kanyang estudyante. Nakalaban ni Shu ang dalawang babae habang sa baba naman ay nilalabanan nila Zai-Fei ang lalaki. Sa bilis ng mga galaw ni Shu ay pinaglalaroan lang niya ang dalawang babae.
Matapos ang mga naganap na pagsabog ay napansin ni Shu na nakabulagta na sila Zai-Fei. Nabangga niya ang lalaki at nang mapansin niyang may gagawin itong masama sa kanya ay nagpalabas siya ng matindi niyang kapangyarihan. Sabay silang umatake at nang magkasalubong ang kanilang mga kamao ay napalabas ni Shu ang corpse dog dahilan para matalo niya kaagad ang kalaban. Katapos ay umalis din siya kaagad ng lugar bago pa may makakita na iba sa kanya. Pagkadating niya sa bahay ay nagpasya sila ni Xiaoyu na balikan ang lugar para makakuha si Xiaoyu ng mas malakas na energy body. Para makasiguro na wala na ang mga pulis at grupo nila Zai-Fei ay inutusan ni Shu si Xiaoyu na paikutin nito ang ibon para tingnan muna ang paligid. Nang wala itong makita na kainahinala ay nagpasya na si Shu na balikan ang pinangyarihan ng labanan. Matapos makumpirma na wala na sila Zai-Fei ay pinasunod niya na si Xiaoyu. Pinakiramdaman ni Shu si Xiaoyu kung may nararamdaman itong dead energy sa paligid. Nang maramdaman ni Xiaoyu ang dead energy ng isa o manong matangkad na lalaki at dalawang iba pa ay inutusan ito ni Shu na kunin ang dead energy ng matangkad na lalaki. Nagkaroon naman ng pagpupulong ang mga miyembro ng Heavenly Network tungkol sa labanan nila Zai-Fei. Dahil sa mga nakuhanan ng camera ay nakita din nila dito si Shu na hindi pa nila matukoy kung sino ito na may level C. Kasalukuyan pa nilang inaalam ang pagkakakilanlan nito pati na din ang Black Shadow na nakapalibot sa katawan nito. Isang gabi ay matagumpay nang napalabas ni Xiaoyu ang dead energy na nakuha nito nung nakaraang gabi kaya dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Shu para ipakita ito. Ayon kay Xiaoyu na kaya niya din umanong kontrolin ito na para lang din siyang nagkokontrol sa kanyang katawan. Nagulat naman si Shu nang makita din ni Xiaoyu ang mga memorya ng taong ito. Dahil dito ay nalaman ni Xiaoyu kung saan tinago ang pera na ninakaw ng mga ito. Gusto itong kunin ni Xiaoyu para makabili na sila ng sariling bahay ngunit ayon kay Shu ay kung kunin man umano nila ang pera ay ibabalik nila ito sa mga pulis. Nalungkot dito si Xiaoyu kaya nangako si Shu na makakabili din sila ng bahay. Kinabukasan ay sinalubong ng mga estudyante at mga guro ang bagong direktor ng eskwelahan. Ito ay si Yixiao na at nalaman kaagad ni Shu na isa itong level B at miyembro ng Heavenly Network. Naramdaman din ni Yixiao ang kapangyarihan ni Shu kaya napatingin din siya sa mga estudyante. Pagkasimula ng klase sa Dao Yuan class ay nandito din si Yixiao at ipinaalam sa mga estudyante na siya ang magiging immediate superior nila. Nabanggit din ito ang pinaghahanap ng Heavenly Network na nakalaban nila Zai-Fei nung isang gabi. Matapos ang kanyang pagsasalita ay ipinaalam na ni Zai-Fei ang pamimigay ng Spirit Stones at binabase ang dami ng Spirit Stones na matatanggap sa level ng bawat isa. Base sa level ni Shu ay nakatanggap ito ng 2 Spirit Stones. Matapos ang klase ay kinausap ni Shu si Shuyi para itanong dito kung may alam si Shuyi sa presyo ng isang Spirit Stone sa black market. Dahil may kilala si Shuyi na bumibili nito ay nabenta ito kaagad ni Shu. Binisita naman ni Yixiao si Mr. Lee habang tinuturuan nito si Xiaoyu. Ipinaalam nito kay Mr. Lee ang pagpunta nila sa tuktok ng North Mountain at nakita umano nila dito ang mga kalansay na kayang tumakbo at tumalon na posibleng kalebel ng isang level A. Nabanggit din ito ang pinaghahanap nilang level C practitioner dahil alam umano nitong gumamit ng espada. Ngunit itinanggi ni Mr. Lee na estudyante niya ang taong tinutukoy ni Yixiao. Dahil naramdaman ni Yixiao na may paparating kaya umalis na ito. Pagkapasok ni Shu sa bahay ay tinanong ito kaagad ni Xiaoyu tungkol sa Heavenly Network. Habang napapaisip naman si Mr. Lee sa mga sinabi ni Yixiao tungkol sa level C practitioner na kayang gumamit ng espada at ang mga kalansay na nakita ng mga ito. Imbis na sagutin ang tanong ni Xiaoyu ay ipinakita na lang ni Shu ang account book at ibinigay ang bagong bili na cellphone. Ayon kay Shu na simula umano bukas ay mapapasa kanila na ang bahay. Kinabukasan matapos bayaran ni Shu ang bahay ay tinawagan siya ng kanilang guro para sa pag-alis nila. Dahil dito ay sinabihan na lang ni Shu si Xiaoyu na nabili na ang bahay at hindi muna siya makakauwi ng ilang araw dahil sa training camp nila. Habang nasa biyahe ay napag-usapan nila ang tungkol sa ruin na magbubukas. Ayon kay Shuyi na may formation ay ito na siyang pinaka-importanteng parte ng ruin at kung may kumuha nito ay maglalaho din ang buong ruin. Pagkadating nila sa Baimeng Mount Camp ay inanunsyo ni Zai-Fei ang kanilang mga gagawin katapos ay pinakain na sila. May dumating dito na isang lalaki na nagrereklamo dahil sa kawalan ng upuan. Nilapitan siya ng isa pang lalaki para ibigay ang inuupuan nito sa kanya. Hindi naman ito nagustuhan ni Shu kaya nilapitan niya ito at sinabihan na tumayo. Dahil hindi siya pinapakinggan nito ay hinampas niya ito at kaagad na nakatulog. Dumating dito si Zai-Fei para alamin ang may salarin ngunit dahil walang nagsasalita ay pinabuhat niya na lang ang lalaki para dalhin sa tent nito. Matapos nilang kumain ay naatasan silang mag-ensayo sa mga tent. Dahil kumakanta si Shu habang nag-e-ensayo ay hindi niya ito magawa kasama ng iba na nasa loob ng tent kaya lumabas na lang siya.
Nakita niya sa labas si Yishao na pinagmamasdan ang tuktok ng bundok. Katapos ay nadiskubre niya din na kaya niya palang magsanay kahit hindi na kailangan kumanta. Dahil dito ay pinuntahan niya na lang si Leo at inaasar ito para hindi ito makapag-concentrate. Kinabukasan ay tiningnan niya ang system at may nakuha siyang 9 na celestial fruit sa loob lamang ng isang gabi. Pagsapit ng hapon ay pinasok niya ang kanyang celestial map at ginamit ang 9 na celestial fruit. Bilang kapalit ay binigyan siya ng energy shield na nagustuhan niya. Habang pumipila sila para kumuha ng pagkain ay narinig nila si Leo na hinahanap siya. Ito ay para ipagmayabang na nagtagumpay na umano ito sa pagsasanay. Hinamon nito si Shu sa isang laban ngunit dumating dito si Zai-Fei para pigilan sila at gawin na lang umano ang pakikipagbuno ng braso. Ayaw na sana itong gawin ni Leo ngunit napilitan na lang ito. Katulad ng dati ay wala pa ding kahirap-hirap na tinalo ni Shu si Leo. Hinamon naman ni Zai-Fei si Shu at natalo din ito ni Shu. Habang naglalakad sila ni Shui ay napansin nila ang hamog na papalapit sa kanila. Inabisuhan kaagad nila Zai-Fei at Yishao ang lahat na tumakbo. Nang maabutan sila Shu at Shui ng hamog ay nahulog si Shu sa tinatawag na ruin. Nakalaban niya dito ang mga kalansay na may daladalang palakol. Nagawa niya itong mapatay at kinuha niya din ang palakol nito. Umakyat siya sa malaking bato para makita ng maayos ang buong kapaligiran. Biglang nagsilabasan mula sa bato na ito ang mas marami pang mga kalansay. Kaagad siyang bumaba at tumakbo papalayo kaya naiwanan niya ang mga kalansay. Nakita niya ang ibang estudyante na hinahabol din ng kalansay at nang atikihin nito ang isang estudyante ay dito na niligpit ni Shu ang mga kalansay. Katapos ay nilapitan niya ang mga niligtas niya para tanungin ang plano ng mga ito. Nagpa siya ang mga ito na manatili muna sa lugar hanggang sa maglaho ang ruin at gusto din ng mga ito na protektahan muna sila ni Shu. Ngunit tinanggihan ito ni Shu at sinabihan na lang ang mga ito kung paano mapapatay ang mga kalansay at paano din maiiwasan ang mga ito base sa galaw ng lupa kung saan sila nanggagaling. Katapos niyang iwan ang kanyang palakol sa mga ito ay umalis na siya dito para hanapin ang core ng ruin at kunin ang formation eye. Sa patuloy na paglalakad niya ay may mga nakalaban pa siyang mga kalansay. Dito niya nakuha ang espada at dinala ito para gawin niyang sandata niya. Nagpatuloy siya sa pagtakbo at may nakita naman siyang isang skyrocket kaya inatake niya ito. Sa pinagbagsakan nito ay nakita niya ang isang lalaki na hindi estudyante ng kanilang eskwelahan. Napansin niyang numero at hindi pangalan nito ang nakikita niya sa taong ito. Binaba niya ito kaya itinago kaagad ng lalaki ang skyrocket gun. Ipinakita dito ang araw bago mapunta ang lalaking ito sa ruin kung saan binigyan sila ng skyrocket gun para gamitin sakaling magkahiwa-hiwalay umano sila sa ruin. Nagpakilala ito bilang si Huan Yu galing sa syudad ng Nanyang. Nagpakilala naman si Shu bilang si Leo at galing umano ng Zumasheng. Ayon kay Huan Yu ay hahanapin niya umano ang kanyang mga kasama dahil siya ang class leader nila. Dahil dito ay sinabi din ni Shu na siya din umano ang class leader at gusto niyang sumama kay Huan Yu. Tutulong muna umano siya sa paghahanap sa mga kasama ni Huan Yu bago niya hanapin ang kanyang mga kasama. Wala nang nagawa si Huan Yu kundi isama na lang si Shu. Balak sana nitong iwan si Shu ngunit hindi niya ito maiwan dahil mabilis ding tumakbo si Shu. Napunta sila sa lugar kung saan may mga nagsilabasan din ng mga kalansay. Kaagad na tumakbo si Huan Yu para iwasan ang mga kalansay habang si Shu naman ay sumusunod lang sa kanya. Gusto niyang hiramin ang espada ni Shu para umano iligpit ang mga kalansay na nakakasalubong nila. Ngunit habang sinusubukan ni Shu na iabot ito kay Huan Yu ay sinasadya niya din ito na hindi maabot ni Huan Yu. Nagpanggap naman si Shu na natatakot at mabilis na tumakbo. Habang papalayo si Shu kay Huan Yu ay napansin niyang nakaligtas si Huan Yu dahil sa mga puntos na nadedagdag sa kanya. Nang magpahinga siya ay naabutan siya ni Huan Yu at iminungkahi ni Shu na maghanap na lang muna sila ng lugar na pwede silang magpahinga. Kinabukasan ay nakaramdam ng gutom si Shu kaya nagpaalam ito kay Huan Yu na iihi lang. Kumain siya ng stinky tofu at katapos ay dinalhan niya si Huan Yu. Bago niya ito ibigay ay nagkwento muna siya at sa sobrang inis na ni Huan Yu ay inatake siya nito bigla. Dito na sila naglaban at halos magkasing bilis lang sila ng galawan. Nang mabitawan ni Shu ang kanyang espada ay napilitan na siyang gamitin ang corpse dog kay Huan Yu kaya napatay niya ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang kagubatan na may mga puno ng mansanas. Kumuha siya para meron din siyang makaing iba maliban sa stinky tofu. Ngunit galit na galit naman sa kanya ang mga naninirahan dito na mga squirrel kaya pinagbabato siya. Matapos niyang makakuha ng ilang piraso ay kaagad din siyang umalis sa lugar. Pagsapit ng hapon habang nagpapahinga siya ay iniisip niya kung gaano kalawak ang ruin at paano niya mahahanap ang formation eye.
Naisip niya na baka nasa gitna ito at nagpasya siyang bumalik ngunit dumating dito ang mga lobo at kaagad din siyang inatake ng mga ito. Sa dami ng mga ito ay napilitan siyang tumakbo na lang. Habang tumatakbo siya ay napansin niyang parang bumilis siya na parang nagsasanay lang siya dahil sa paulit-ulit niya itong ginagawa. Dahil dito ay nagawa niyang maiwanan ang mga lobo. Nakabalik siya sa lugar kung saan niya iniwan ang ibang estudyante at nadagdagan na ang bilang ng mga ito. Nakiusap muli sa kanya ang mga ito na huwag niyang iwan ngunit ayon kay Shu ay mananatili lang umano siya ng isang gabi at aalis din siya kinabukasan. Habang kumakain siya ng mansanas ay napapalunok na lang ang ibang estudyante dahil sa gutom. Nilapitan siya ng isang lalaki at sinabihan siyang ibahagi ang iba niyang pagkain. Ngunit hindi niya ito pinakinggan at nagawa pa niyang makuha ang palakol na iniwan niya sa mga ito. Dahil madaling araw na din ay nagpasya siyang magpatuloy para hanapin ang Formation Eye. Habang naglalakad siya ay may naramdaman siyang papalapit sa kanya. Ito pala ay isang kalansay na kabalyero na kaagad siyang inatake gamit ang daladala nitong sibat. Nagawa niya itong mapigilan at maagaw ang sibat sa kalaban. Pagkadating ng mga kasamahan nito ay kaagad na umatras si Shu. Pinaulanan siya ng mga pana ngunit naiwasan niya ito at matagumpay siyang nakapagtago. Dahil dito ay nagpasya ang mga kalansay na umalis na lang. Kinuha muli ni Shu ang kanyang espada at palakol at dahil nagustuhan niya ang sibat ay dinala niya din ito. Nakita naman ng mga miyembro ng Heavenly Network na may kasamang mga estudyante ang grupo ng mga kalansay na nakaharap ni Shu. Nagplano sila na paslangin muna ang pinuno ng mga ito para mataranta ang iba. Nang mapansin nila ang isang kalansay na espada ang hawak-hawak sa halip na sibat ay naisip nilang ito siguro ang pinuno. Dahil dito ay pinunterian nila ito gamit ang dala nilang baril. Ngunit hindi nila alam na hindi pala ito ang pinuno dahilan para utusan kaagad ng totoong pinuno ang mga alagad nito para polanan sila ng bala ng pana. Mabilis silang umatras at napunta sila sa isang lambak. Napansin ng isang estudyante si Shu na inaabangan ang mga kalansay. Pagkalapit ng mga kalansay ay inatake ni Shu ang isa dito. Nang makuha ni Shu ang sibat ay kaagad din siyang umatras. Sinubukan ng mga kalansay na atikihin siya ngunit hindi siya matamaan ng mga ito. Namangha naman ang mga miyembro ng Heavenly Network sa ginawa ni Shu. Naisip nila na baka hindi ito kabilang sa special class student. Ngunit may isang estudyante ang nakakakilala kay Shu na siya umanong nakipagbuno ng braso kay Liu. Habang patuloy sa paglalakad si Shu ay nakasalubong niya ang mga kalansay. Ginamit niya ang sibat na mabilis na kapaslang ng dalawang kalansay. Matapos mapatay ang iba pang kalansay ay pinulot din niya ang mga sibat ng mga ito para gamitin sa iba. Hindi nagtagal ay nagawa niya ng maubos ang kanyang mga kalaban. Habang ang mga miyembro ng Heavenly Network naman ay nagpasya na sundan si Shu. Nakita nila sa daan ang mga abo ng mga kalansay na napatay ni Shu. Dahil nawala ang mga sibat ng mga kalansay ay naisip kaagad ng mga estudyante na kagagawan ito ni Shu. Dumating dito ang isang miyembro nila at ipinaalam ang sitwasyon sa kinaroroonan ng core ng ruin kung saan may mga nakabantay din na mga kabalyero. Dahil dito ay nagplano sila kung paano nila mararating ang core ng ruin. Nang makapagpahinga si Shu ay kumain ito ng celestial fruit na nagbigay sa kanya ng dagdag na kapangyarihan. Nang makita na ng Heavenly Network ang mga kabalyero at uumpisahan na sana ang kanilang plano ay may biglang nahulog na sibat sa isang kabalyero. Sinundan pa ito ng 3 pang sibat at katapos ay nagpakita na dito si Shu. Kaagad na bumaba ang ibang miyembro ng Heavenly Network para tulungan sana si Shu. Dahil mabilis lang din napatay ni Shu ang ibang kalaban ay 2 na lang ang natira ng makababa na ang mga ito. Inatake ni Shu ang 2 ito at walang kahirap-hirap din niyang tinalo ang mga ito. Tinipon niya muli ang mga sibat at espada kabilang na ang mga sandata ng mga bago niyang biktima. Habang kinakausap siya ng isang miyembro ng Heavenly Network ay napansin niya na madami sila sa lugar. Dito niya na naisipan na ibenta ang mga sandata at kalasag na nakolekta niya. Dahil halos lahat na nandito ay walang dalang pera kaya may iba na naisipan na ipagpalit ang kanilang mga alahas sa sandata na ibinibenta ni Shu. Sa pamamagitan nito ay madami ang nakuhang mamahaling kagamitan ni Shu. Ilang oras makalipas ay nagpasya na silang magpatuloy papunta sa core ng ruin. Kinagabihan habang nagpapahinga silang lahat ay napansin ni Shu na nanghihina na ang iba dahil sa kawalan ng tubig at pagkain. Kumuha siya ng mansanas at ibinigay ito sa mga taga-Heavenly Network. Matapos nila itong makain ay nagulat sila nang mawala bigla ang kanilang pagod. Gusto naman ng ibang estudyante na makakain din ng mansanas ngunit hindi sila binigyan ni Shu dahil mas prioridad umano nito ang mga nakikipaglaban kesa sa pinoprotektahan lang. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at ipinagpalit sa mansanas ang mamahalin nitong relo na kaagad tinanggap ni Shu. Ilang sandali lang ay lumakas bigla ang bugso ng hangin at dumating dito ang mga parang kaluluwa.
Habang nagpapaikot-ikot ito sa kanila ay nagwala ang corpse dog ni Shu at gustong lumabas. Ngunit ayaw itong palabasin ni Shu dahil ayaw niyang makita ito ng iba. Nang papalapit na sa kanila ang isang kaluluwa ay napahinto ito bigla nang makita si Shu at nakaramdam ng takot. Ito pala ay dahil nakikita nito ang nakakatakot na isa pang katauhan ni Shu. Kaagad itong umalis at sumunod din dito ang ibang kaluluwa kaya nagtaka dito ang mga kasama ni Shu. Nagpatuloy sila sa paglalakad at makalipas ang ilang oras ay narating na nila ang core ng ruin. Nagsidatingan na din dito ang iba pang mga miyembro ng Heavenly Network at ibang mga estudyante. Naikwento ng isang estudyante dito kung paano siya iniligtas ni Chingxi sa kalansay na kabalyero. Matapos tingnan ni Shu ang malalim na hukay sa gitna kung saan pinaniniwala ang matatagpuan ang Formation Eye ay muli na naman siyang nagbenta ng mga sandata. Madami na naman siyang naibenta at ilang sandali lang ay pinuntahan siya ng isang estudyante dahil gusto umano siyang makausap ng isang mataas na opisyal ng Heavenly Network na si Zhang na may level C. Kasama din si Chingxi na ipinatawag nito dahil silang dalawa umano ang may maganda ang ipinakita sa pakikipaglaban sa ruin. Sinabihan din nito si Shu na wag nang ibenta ang natitirang sibat dahil baka gamitin nila ito. Sinubukan ni Zhang na sukatin ang lalim ng hukay gamit ang kanyang Bloodheart Sharp Sword. Matapos itong gamitin ay nalaman niyang may lalim lang ito na 100 metro at may kuweba din sa baba. Habang tinitingnan ni Shu ang system ay nakita niya na may 9 na espiya silang kasama. Ngunit hindi niya matukoy kung sino sa mga ito ang mga espiya. Dumating naman dito si Yishao buhat-buhat ang isang puno ng mansanas. Nilapitan ito ni Shu at nakilala din siya kaagad nito. Ilang sandali lang ay lumabas ang galit na squirrel. Nakita nito si Shu kaya dali-dali nitong sinugod si Shu. Matapos mapitas ang mga mansanas ay ipinamahagi na ito sa iba. Napansin ni Shu ang lungkot ng squirrel habang pinagmamasdan ang mga kumakain ng mansanas. Dahil dito ay binigyan niya na lang ito ng mansanas dahilan para matuwa sa kanya ang squirrel na ito. Dumating na din dito si Shui at habang nag-uusap sila ni Shu ay nilapitan si Shu ng isang lalaki para bumili ng sibat. Pagkabalik na lang umano nila ang bayad at dahil walang kasiguraduhan ito ay hindi pumayag dito si Shu. Dahil sa negative emotion ng lalaki ay dito na nalaman ni Shu na isa ito sa mga espiya na na-detect niya. Habang nagpapahinga na silang lahat ay umaksyon na ang mga espiya para pasukin ang butas. Nang papasok na ang panghuling miyembro ng mga ito ay pinigilan ito ni Shu. Nakipagkasundo si Shu na kung makuha umano nila ang Formation Eye ay paghahatian nila ito. Napilitan na pumayag ang espiya para lang makababa na at ipinatawag kay Shu ang kaibigan ni Shu para tumulong din umano sa paghahanap. Pagkaalis ni Shu ay dali-dali itong tumalon ngunit muli na naman itong pinigilan ni Shu. Nang makarating na sa baba ang ibang espiya ay napansin nila na kulang sila. Hindi na ito pinansin ng kanilang pinuno na si Haiping at nagpatuloy na sila sa kanilang misyon. Sa inis ng espiya na kasama ni Shu ay inatake na nito si Shu. Ngunit kahit anong gawin na atake nito kay Shu ay hindi ito makatama. Dito na sumigaw si Shu para gisingin ang mga natutulog habang pinagbibintangan ang espiya. Nang marinig ito ni Yishao ay kaagad nitong inatake ang espiya dahilan para mahulog ito. Alam na pala ni Yishao na may mga espiya silang kasama at plano niya na paunahin ang mga ito para ito ang mauna sa mga panganib sa baba. Inatasan niya kaagad si Zhang na tipunin na ang mga miyembro nila at ang ibang estudyante na kayang lumaban. Napili sila Shu at Chingxi sa mga estudyante na isasama sa baba. Nang makapaghanda na ang lahat ay ginamit ng isang miyembro ng Heavenly Network ang kapangyarihan nito para lumikha ng hagdan para sa kanilang pagbaba. Pagkadating nila sa baba ay nakita nila ang mga espiya na wala ng buhay at pinalilibutan ng mga ito si Haiping. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa may napansin silang pinto na kusang nagbukas. Pagkapasok nila sa loob ay kaagad ding nagsara ang pinto na ito. Dito na nagsilabasan ang mga kaluluwa at pagkaatake ng mga ito ay ginamitan ito ng kapangyarihan ni Yishao. Nagsimula ng umatake ang ibang kaluluwa at tuwing may umaatake kay Shu ay kaagad din itong umaatras kapag nagliliwanag na ang dibdib ni Shu. Dahil dito ay si Shu na lang ang umaatake sa mga kaluluwa at sa tuwing may napapatay siya ay naiipon ang mga ito sa kanyang dibdib. Sa takot ng mga kaluluwa kay Shu ay nagsisitakbuhan kaagad ang mga ito tuwing nakikita si Shu. Pagkaliwanag muli ng dibdib ni Shu ay bigla namang may umatake sa isa nilang kasamahan. Ito pala ay si Haiping na isa ng kaluluwa at nang makita ito ni Yishao ay kaagad nitong inatake si Haiping. Napansin ni Shu na may kahawig ang kapangyarihan na ito sa kapangyarihan ni Xiaoyo. Nagsidatingan na dito ang mga kalansay kasama ang general ng mga ito. May kutob si Yishao na ang sibat na gamit ng general ay siyang Formation Eye. Pagka-atake ni Yishao ay tinapatan din ito ng general at sinundan pa ito ng isa pang atake ni Yishao dahilan para mapatay nito ang kabayo ng general.
Dito na nagumpisa ang labanan ng magkabilang panig. Ginagamit naman ni Shu ang kanyang mga sibat para punteryahin ang mga kalaban. Nang matatamaan na siya ng kalaban ay tinulungan siya ni Changxi. Habang patuloy na nagaganap ang labanan ay naisip ni Shu na pumasok sa loob at baka umano may makita siya dito na mahalagang bagay. Pagkapasok niya sa unang gusali ay inatake siya dito ni Haiping ngunit natalo niya ito gamit ang kanyang corpse dog. Pagkapasok niya sa pinakahuling gusali ay nakita niya ang parang mga estatwa sa gilid. Nilapitan niya ang isa nito nang bigla siyang may narinig kaya napalingon siya. Nagising ang estatwa na malapit sa kanya kaya naging alerto siya kaagad at dito na din isa-isang nagising ang ibang estatwa. Lumabas na din ang kanyang corpse dog dahilan para mapahinto ang nasa harapan niya na papalapit sana sa kanya. Napatras ito pati na din ang iba pa kaya hinawakan ni Shu ang corpse dog. Nang nilapitan niya ang isa ay napansin niya na parang natatakot ang mukha nito. Kinuha niya ang sibat nito at dahil hindi ito bumibitaw ay pinagbantaan niya ito dahilan para mapabitaw na ito sa sibat. Kinuha din niya ang iba pang sibat at hindi na nakapalagpa ang mga ito sa kanya. Naramdaman ng general na may hindi magandang nangyayari sa loob kaya ginamit nito ang isang atake para iwan si Yishao at makapasok na sa loob. Ngunit nagawa ni Yishao na matanggal ang atake ng general at muling inagaw ang sibat. Matapos talunin ang mga umaatake kay Changxi ay umakyat ito at napansin nito na wala sa labanan si Shu. Habang si Shu naman ay nakarating na sa kaloob-looban ng huling gusali at nakita niya sa mesa ang isang sulat at ang kulay ginto na bagay. Nang maramdaman ito ng general ay binitawan na lang nito ang sibat at dali-daling pumasok. Dito lang napagtanto ni Yishao na hindi ang sibat ang formation ay dahil hindi pa din nawala ang ruin kaya sinundan niya ang general sa loob. Napansin naman ng general na wala ng mga sibat ang kanyang mga bantay. Pagkadating ni Yishao ay inatake nito ang general kaya inutusan ng general ang mga bantay na iligpit si Yishao. Nang hinawakan ni Shu ang kulay ginto na bagay ay dito na din dumating ang general. Habang sinusugod ng general si Shu ay natanggal mula sa takip nito ang hawak-hawak ni Shu kaya nung sinalo ito ni Shu ay pumasok ito sa katawan niya na siya na palang formation eye. Matapos banggitin ng general ang mountain and river seal ay dito na huminto ang lahat na nasa ruin at unti-unting hinigop ng formation eye ang palasyo at mga bantay. Habang sila Yishao at ibang nasa labas ay naging itim na usok pati na din ang iba pang tao na naiwan nila sa taas. Ganon din ang mga nasa labas ng core ng ruin at lahat din ng mga ito nahigop papunta sa formation eye. Matapos mahigop ang mga sibat na daladala ni Shu ay naglaho na din sila. Napansin ng mga tao na unti-unti nang nawawala ang hamog at isa-isa na ding nakabalik ang mga napasok sa ruin. Kaagad na ginamot ng mga doktor ang mga nagtamo ng pinsala. Habang si Shui naman ay hinahanap si Shu ngunit hindi niya ito makita. Nang malaman nito ni Changxi ay hinanap niya din si Shu. Pinapila naman lahat ang mga estudyante para isuko sa Heavenly Network ang mga kagamitan na nakuha ng mga ito sa ruin. Dumating dito si Shui para ipaalam sa guro nila na hindi pa din ito makita si Shu. Dito na napag-usapan ng mga estudyante ang mga ginawang kalokohan ni Shu sa kanila habang nasa ruin sila. Ilang sandali lang ay dumating dito si Shu na kumikinang dahil sa mga alahas na nakuha nito sa pagbebenta ng mga sandata. Nahanap pala siya ni Changxi at sinabihan na isuko ang mga sibat sa kanilang guro kaya pumunta siya dito. Habang naglalakad siya pauwi ay inaabangan pala siya ni Xiaoyu sa isang puno. Pagkadating nila sa bahay ay inaabangan din sila nila Mr. Lee. Nabanggit ni Shu na malaki umano ang naitulong sa kanya ng kanyang mga natutunan kay Mr. Lee habang nasa ruin siya. At nagpasalamat din ito sa pagbabantay kay Xiaoyu habang wala siya. Pagkapasok nila ng bahay ay pinalabas ni Shu kay Xiaoyu ang level D na energy body. Katapos ay inilabas naman ni Shu ang mga nakuha nitong perla sa ruin na pagkain umano ng energy body. Sinubukan niyang ipakain ng kulay itim para makita kung ano ang epekto nito sa energy body. Nagpalabas ito ng matinding aura at katapos ay tumawa na ito ng walang tigil. Katapos ay ibinigay naman ni Shu kay Xiaoyu ang mga mansanas at dito na din nagpakita ang squirrel na galit habang kinakain ni Xiaoyu ang mga mansanas. Hinawakan ni Xiaoyu ang squirrel at pinangalanan itong Little Fierce Shu. Habang nasa silid si Shu ay pinasok niya ang dimension sa loob ng formation eye. Naisip niya na ito siguro ang kakayahan ng bagay na ito ang kayang obserbahan ang mundo. Napansin din niya na kaya niyang makontrol ang aura sa paligid. Pagkabalik niya ay may napansin siya sa ilalim nito kaya pinasok din niya ito. Nakita niya ang mga sibat na nakuha niya sa palasyo at ang malaking gate. Sinubukan niyang buksan ito at dahil sa tigas nito ay kaunti lang ang ginalaw ng gate. Sinilip niya ang loob nito at nakita niya ang palasyo. Naisip niya na kung mas lumakas pa siya ay kaya niya nang mabuksan ito ng tuluyan. Bigla niyang narinig ang boses ni Xiaoyu na tinatawag siya kaya bumalik na siya.
Napag-usapan naman nila ni at Zujin ang formation ay ng ruin na hinala ni Yishao ay napunta sa mga espiya. Dahil alam ni Nia ang kakayahan ng Seal of the Mountain and River na pumukaw ng aura ng mundo ay may naatasan na umano siya para magmatsyag at kaagad na magbigay sa kanya ng ulat sakaling may hindi karaniwan sa daloy ng aura. Napag-usapan na din nila sila Shu at Qingxi na maganda ang naipakita sa ruin. Dito na nagtatapos ang huling episode sa Season 1 ng Spare Me Great Lord. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago ako